So ito nga mga kabayan, kinumpirma nga ng DMW na isang kababayan natin mismo dito sa Saudi Arabia ang naaresto dahil sa pagpost ng video na may mga kinalaman sa pag-airstrike dito sa bansang Middle East na mahigpit po itong pinagbabawal. Pero pa yan sa tatlong kababayan natin Pilipina sa United Arab Emirates na halos pares din ang paglabag. Bawal na bawal po kasi yan mga kabayan sa pagpopost ng video or photo na may mga kinalaman sa pag-atake sa airstrike sa Middle East. At tama rin ang pagpapaliwanag ng ating DMW. At bukod dyan mga kabayan, hindi naman nagkulang sa paalala ang ating gobyerno na mga embahada ng ating gobyerno sa bansang lugar ng Middle East. Isa pang OFW sa Saudi Arabia naman ang inaresto din dahil din umano sa pagpo-post online ng mga missile strike na nasaksihan niya doon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na isa pang Pilipino sa Saudi Arabia ang naaresto ng mga otoridad hinggil sa mahigpit na pagbabawal ng pagkuha ng mga video ng missile attack. Muling nagpapaalala ang DMW sa ating mga kababayan na may kaakibat na security reasons ang pag-a-upload ng mga missile attack kaya't mahigpit nila itong ipinagbabawal. Isa po yung importanteng kaganapan yung nangyari nga na pagkulong sa UAE ng tatlo nating kababayan at hindi lamang po sa UAE yun, pati sa Riyadh, sa Saudi, meron po yan. No? Ito po ang importante and we are currently advising our OFWs. Bawal po mag-upload, bawal mag-share sa social media na mga kaganapan tungkol doon sa mga missile attack. No, bawal po yan. Why? There are security reasons. There are reasons that involves privacy. No, halimbawa na lang, binidyo mo tapos pinakita mo, no, in-upload mo na tinamaan yung isang building. Hindi pala yun yung tatamaan nila, kundi yung kabila. O dinalaman nung isa na, miss pala yun. So ulitin natin, itama natin yung target. So ganun po ka-importante yun. Nagpaalala ang mga embahada ng Pilipinas sa Bahrain at United Arab Emirates sa mga Pilipino na ang pagre-record, pagpi-film o pagbabahagi ng content online ng walang pahintulot, pati na ang pagpo-post ng hindi beripikadong impormasyon na may kaugnayan sa seguridad ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa tulad ng pagkakakulong at malaking multa. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Nagbigay ng babala ang mga otoridad sa Bahrain hinggil sa Article 370 ng Penal Code ng bansa, isang batas na nagpaparusa sa anumang paglabag sa personal na privacy. Ang paalala ay nakatuon sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain, kung saan ang pagbabahagi ng ganitong uri ng content sa social media ay maaaring magdulot ng legal na pananagutan. مادة 370 من قانون العقوبات تحاسب وتعاقب أي شخص يتعرض للحياة الخاصة للأشخاص. هذه مجرد التصوير جريمة، فما بالك بالنشر اللي هو جريمة أكبر، خصوصا إذا كانت الأمور تمس العرض. Sa ilalim ng batas, kabilang sa mga itinuturing na paglabag ay ang pag-film sa isang tao ng walang pahintulot, pagre-record ng pribadong usapan, paglathala ng personal sensitibong content, pagkuha ng video ng isang tao na hindi angkop na sitwasyon, pagkuha ng video ng mga biktima ng aksidente, at ang pagbabahagi ng mga ito sa social media o sa mga pampublikong lugar, at pagmultahin ng hanggang 5,000 Bahraini dinars, mga parusang ipinatutupad kahit ibinahagi ang content online o sa pampublikong lugar. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maging maingat ang mga OFW at Filipino residents sa pagsunod sa mga batas ng Bahrain, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang isang post sa social media ay maaring magdulot ng seryosong legal na kahihinatnan. وأنت دورك توعي اللي حواليك والقانون حماية لك مثل ما لك حياة خاصة ما تبي أحد يضرك ولا يأذيك فيها كذلك الناس فلا تصور ولا تنشر ولا تعيد نشر أي شيء من اللي قلنا عنه
وانصحبها غيرك. Kaparehong babala ang ipinaabot sa United Arab Emirates kung saan hinihikayat ng Philippine Embassy in Abu Dhabi ang mga Pilipino na maging maingat sa paggamit ng social media kasunod ng ulat na may ilang individual na maaaring naaresto dahil sa pag-post ng content kaugnay ng mga kamakailang insidente sa seguridad sa Dubai. Ayon sa Embahada at sa Philippine Consulate General in Dubai, mahigpit nilang minomonitor ang mga ulat na may Filipino nationals na posibleng kabilang sa mga inaresto matapos mag-post o magbahagi ng online content kaugnay ng mga pag-atake at air defense interception sa bansa. Humingi na rin ng opisyal na kumpirmasyon ang mga opisyal ng Pilipinas mula sa mga otoridad ng UAE hinggil sa pagkakakilanlan at kalagayan ng mga Pilipinong posibleng sangkot sa insidente. Iginiit ng Embahada na iginagalang ng Pilipinas ang soberenya ng UAE at ang pagpapatupad nito ng mga batas kaugnay ng National Security, Cybercrime at Public Order. Nagbabala rin ang otoridad ng UAE na ang paglalathala o pagpapakalat ng mali o hindi beripikadong security-related content kabilang ang mga video ng air defense interceptions, pag-atake sa landmark o AI-generated na footage ay maaring ituring na kriminal o paglabag na may kaparusang pagkakakulong at malaking multa. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Pilipinas na patuloy na makipag-ugnayan ng embahada at konsulado ng mga otoridad ng UAE upang matiyang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa bansa. Pero mga kabayan, kahit sa katigasan ng ulo ng mga OFW, ay tutulungan pa rin sila ng DMW at bibigyan ng legal assistance. At posible pang mabigyan ng financial assistance ang kanilang pamilya sa bansang Pilipinas, mga kabayan, na matitigil sila sa kanilang trabaho na karaniwan namang ginagawa ito ng DMW sa ganitong mga kaso, mga kabayan.